Sisip, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's me, Agan Rusiwap Aira. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung how to register DTI. Sa next na video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng book sa BIR at kung paano mag-register sa BIR based on my own experience. So sinabi ko na rin sa next na video ko na to, kung ano yung mga dapat nyong gawin at dapat nyong isipin or importanteng malaman nyo. Medyo mahina or medyo sabog lang ng onte yung microphone sa susunod na video kasi nirecord ko yun sa laptop kasama ng video kung paano mag-register sa DTI or kung paano mag-apply sa DTI. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's get started. Search lang natin sa Google is BNRS dti.gov.ph. So pagdating dito, click nyo yung new registration at ito yung lalabas sa kanya. Dapat bago kayo mag-agree, i-ready nyo muna yung pera nyo sa GCash kasi pwede siyang bayaran sa GCash. So mag-agree lang tayo dito. So dito sa are you a stateless person? No yan. No. Citizenship, click nyo lang Philippines, Filipino. First name nyo, middle name, and the last name nyo. So, i-click nyo tong suffix kung meron kayong senior, junior, first, second, third, fourth, fifth, etc. So, dahil wala ako nyan, NA lang yung ilalagay ko or hindi ko na siya lalagyan. Birth month. Ang aking birth month is, kunyari is May 18, 19, 2000 na lang, 2000. At ang civil status ko is single. And ang aking email address. So, next natin siya. Pag na-next natin siya, open natin yung ating Google para ready na ma-verify. Resend na lang natin dahil wala pa akong nare-receive. Resend natin siya. And refresh the Gmail. Kung wala siya dyan sa update, hanapin natin siya dito sa spam. Kung walang nagsisend sa inyo lagi ng verification or what, lagi nyo titignan sa spam. So, ito meron na siyang BNR, root. Ito, copy natin to. Or kapag naka-cellphone lang kayo. So, verify. Invalid code. Ibig sabihin, meron pang mas latest na code. Ayan. So, verify natin siya. So, email address has been successful verified. Proceed natin siya. So, ito na yung pinaka dapat is ready kayo. Kasi kapag na-enter nyo na to at napagbayad na kayo, hindi na siya pwedeng mabago, lalo na yung mga name, yung mga dominant name, descriptor. So, kaya, ang pinili ko lang dito, yung nag-register ako is the barangay. Yung mga dominant name, descriptor. So, ayan, ang pinili ko lang dito yung nag-register ako is the barangay. Kasi sa Shopee lang naman ako nag-sell. Wala akong physical store. Pero, sabi nila, nasa sa inyo naman yan. Kung may budget kayo, edi national nyo na lang para open sa lahat hanggang sa ibang bansa. So, dahil barangay lang ako, ayan, region ko is NCR. Caloocan. Nasa sa inyo yan kung ano yung mga region nyo. Lagyan natin is 125. Ito ang mahalaga. Dominant name and the business name descriptor. Ang pangalan ng shop ko is Bike is Life. Bike is Life ang makikilala sa shop ko. Pero pagdating sa DTI, bawal po ang Bike is Life. Kailangan may business name descriptor. Ako, gusto ko sana ng apparel. Ayan, apparel store. Kaya lang, wala naman akong physical store. Kaya ang ilalagay ko na lang is online shop. Kaya kung meron kayong physical store, pwede naman. Pero sabi ng iba, pagdating daw sa BIR, nire-reject daw yung walang online shop. Lalo na kung ilalagay nyo sa BIR COR nyo ang online shop. Na nagre-retail kayo sa online lang. So, yung iba nire-reject yun at pinapakuha sila ng panibagong DTI. So, ako ayoko na ng maraming questionable, maraming tanong-tanong, maraming etc. pala ilalakad pa. Kaya, ang nilagay ko na lang is online shop.
Nakalagay dito, ito ang proposed business name nyo. Ito yung lalabas sa mismong DTI nyo na Bike is Life Online Shop. So, ayan na yung mga bawal. Ayan, basahin nyo lang yan. 1 to 11. Pero makikita nyo naman dito sa check name availability kung meron kayong nalabag or bawal sa name nyo. So, click natin yan. Siyempre, una ang ating dominant name bago ang business name descriptor. Validate natin yan. Ayan. Pag nakita nyo na itong pass na lahat, ibig sabihin, okay na yan, pwede nyo na yan gamitin bilang pangalan ng shop nyo. So, ayan, okay na siya lahat. I-next na natin. Ito ang lalabas sa inyo na parang confirmation na tama ba yung mga nilagay mo. At meron siyang bayad na 30 pesos bukod sa registration fee na 200 pesos. So, pag na-yes nyo to, hindi na kayo pwede bumalik sa step 1 at step 2 na ginawa natin kanina. So, pag may nakita na kayong reference code, i-screenshot nyo to or i-save nyo to. Lalabas dito yung next na gagawin nyo after nyo nang may-yes doon sa confirmation. Lalagyan nyo na dito ng buo. Ayan, 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 ayan. So, take note pala. So, ang nilagay ko pala sa nakaraang step 1 tsaka step 2 ko, dahil dalawa nga yung address ko na magkaiba sa ID at kung saan ako ngayon, ang nilagay ko sa address ko kanina is kung nasan na ako ngayon. Hindi ko na sinunod kung nasan yung address ng ID ko. Ang nilagay ko na lang doon is kung nasan ako ngayon. Mas makikita nyo to, business activity, hindi na yan pwedeng mabago, pero tama lang yan, tama lang yan. Ayun din kasi yung tinanong ko dati, which is normal lang and automatic na siya. So, ayan. Tapos residence, kung nasan din ako ngayon, nilagay ko na rin dyan, kaya kinapi ko na lang, yes ko na lang yan. Next nyo lang yan. Ito na ang lalabas. Ayan, summary ulit. Kumbaga, confirmation kung tama ba lahat. Tapos, pwede nyo na siyang i-next. So, hindi na rin kayo pwedeng bumalik dun sa mga na-edit nyo kanina kapag nag-confirm and proceed kayo. So, proceed lang kayo. Kung talagang sure na kayo. So, ayan, undertaking, may paganyan, chichururut. So, next na neto is magpo-proceed na kayo at magbabayad na kayo ng GCash. Kapag nangyari yon, is pwede na kayong pumunta sa email nyo. Pwede na kayong pumunta sa email nyo, tas sa spam, punta rin kayo sa spam. Ito na yung makikita nyo dyan. Pag after nyong mabayaran, yung transaction nyo dito, sa DTI, ito na, pwede nyo siyang tignan sa spam message, or search nyo siya sa inyong search bar sa Gmail na BNRS. So, ito yung lalabas. Ayan, dear chururut, bayaran nyo muna, ha? Bago nyo marireceive to, bayaran nyo muna siya via GCash or Paymaya. So, ito, you have successful complete your business name registration for the business name of blank online shop. Tas meron akong reference code. Ayan yung name ng business ko. Business number, meron na rin ako. And certificate date, kung kailan ko siya in-apply. So, ito, nag-apply kasi ako noon ng April 11. Ano lang siya, napakarami lang siya sulat, tas nasa baba na yung inyong DTI certificate. Tapos, ipapaprint nyo na lang yan sa mga computer shop or kung meron kayo business na printing. So, ayan na yung akin. Ayan na yung DTI. Ang ginawa ko dito is print ko lang siya. Tapos, dinikit ko siya sa Sintra board. Which is, eto na siya. Ayan. Ayan na yung DTI. Dalawa yung DTI ko. Kasi, dalawa yung online shop na hinahawakan ko. So, ayan siya. I-print nyo lang yan at ayun, tapos na kayo at meron na kayong DTI. So, ganun lang kadali ang mag-apply or mag-register sa DTI at don't forget na kapag 30 days na or bago mag 30 days ng inyong DTI ay kailangan nyo na siyang i-register sa BIR kung gusto nyo lang naman. Kung 3 years na or 2 years or years, months na inaabot ng DTI nyo at ngayon nyo lang naisipan na mag-register sa BIR, ang mas magandang gawin ay i-cancel nyo na lang yung DTI nyo. Hindi ko alam kung paano, pero aaralin ko sa susunod para ma-share ko rin sa inyo kasi hindi ko pa na-experience na magpa-cancel ng DTI. Alam naman natin lahat na yung online seller is pinasukan na rin ng
BIR. So, thank you so much sa panonood mga sisiwap. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa kayo sa mga iba ko pang i-upload. Sobrang dami ko pang ma-upload, i-share sa inyo. Bago ako bumalik sa pagbabike ko, kasi YouTube channel ko na to, halo-halo to eh. Kalatan talaga to, pati pang esports ko. Ngayon, thank you for watching Ira DSR Sisiwap Vlogs. And hope to see you again in my next vlog. Bye!